Naniniwala ako, Sir Casper, na ang pagmamahal ay sadyang mahiwaga at makapangyarihan. May mga bagay sa mundo na imposibleng magagawa ng isang mortal, pero pilit na hinahamak at tahasang sinusuong alang-alang sa pagmamahal. Ang taong walang kapintas-pintas ay nagiging inutil dahil sa pagmamahal. May mga nilalang na kinakayang ipagkanulo ang pamilya para lang sa sinisinta. Ikaw, ano nga ba ang makakaya mong gawin alang-alang sa pagmamahal? Ipagpalang araw sa lahat. Binabati ko ng isang matiwasay at hayahay na pakikinig ang lahat ng avid listener ni Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lourdes, Tobong probinsya ng Visayas. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa totoong karanasan ng aking ama na itatago na lamang natin sa pangalang Abraham. Ito'y kwento ng kabiguan na sinubok ng panahon dahil sa malagim na kapalaran na humubog ng galit, puot at paghihigante. Ang malagim na karanasan ni Tatay Abraham ay nagtulak sa kanya para muling mabuhay ang halimaw na pilit niyang itinakwil sa mahabang panahon. Dating nilalang na positibo ang pananaw sa buhay, punong-puno ng pagmamahal sa kanyang puso. Tanging bagay na kanyang inaasam-asam ay makitang buhay ang kanyang pinakamamahal na babae. Pati ang sariling kaligayahan ay isinakripisyo, pero ang tadhana ay sadyang malupit at susubukin ang kanyang katatagan. Tuluyang nagpalamon sa galit hanggang piniling yakapin ang kadiliman sa paniniwalang doon niya matatagpuan ang katahimikan. Madaling araw pa lang ay gising na si Abraham. Nakikitara lang siya sa bahay ng kanyang lolo at lola. Meron ng sariling pamilya ang kanyang ina at ang ama naman niya ay isang Amerikano. Natuklasan ng kanyang ama na Amerikano na mayroong kalaguyo ang kanyang ina habang nagsasama pa silang dalawa. Nag-alsabalutan ang Amerikano pabalik sa kanyang bansa. Simula noon ay pinagpapasapasahan na si Abraham ng kanyang kapatid ng kanyang ina. Sunod-sunod ang naging anak ng kanyang ina sa kalaguyo nito. Pagkaalis ng Amerikano ay tuluyan na silang nagsama. Hindi na kinaya na alagaan si Abraham ng kanyang ina, kaya kung saan-saan na lang siya sumisilong na bahay. Sa una lang ang kabaitan na ipinapakita ng kanyang mga tiyahin at tiyuhin na kumukupkop sa kanya. Sa katagalan ay ginagawang alipin o minsan ay nakakatikim ng pananakit si Abraham. Hanggang nagdesisyon ng kanyang Lola Flor at Lolo Damian na kupkopin na lang ang apo. Doon sa piling ng kanyang lolo at lola ay naramdaman ni Abraham ang totoong pagkalinga at pagmamahal ng magulang. Noon pa man ay labis-labis ang pagtataka ni Abraham kung bakit sa kabila ng kabaitan ng dalawang matanda ay patuloy silang kinamumuhian ng mga anak nito. Sa kabila ng hindi kaaya-aya ng pakikitungo ng kanyang mga kamag-anak, ay nagpatuloy si Abraham sa buhay na tangan-tangan ng positibong pangangaral ng kanyang lolo at lola. Agad pumasok si Abraham sa banyo para maghilamos. Binuhusan niya ng kaping barako ang kanyang tasa para bitbitin sa labas. Doon niya ipinagpatuloy ang pagkakape, habang isa-isang tinatanggal sa pagkapastol ang kanyang alagang kambing, baka at kalabaw. Bago pa similay ang bukang liwayway, ay tapos nang mailipat ni Abraham ang kanyang mga alagang hayop sa lugar na may mayayabong na damuhan. Pasok na siya ng kusina para maganda naman ang almusal. Pagkabukas niya ng kusina, ay agad na sumampulat sa kanyang pang-amoy ang lubhang nakakarim-marim na amoy
Nanggagaling iyon sa isang tapayan na palaging pinaglalagyan ng kanyang lola ng karne. Natatakpan iyon ng dahon ng saging, ngunit sadyang nangingibabaw ang sobrang lansa na amoy nito. Umakbang papalapit si Abraham sa tapayan at akmang bubuksan ang nakatabing na dahon ng saging. Itataas na sana niya iyon, ngunit biglang narinig niya ang boses ng kanyang lola Flor. "Abraham, magsaing ka na apo. Huwag mo nang pakialaman ang karning dala ng lolo mo sa pangangayam. Anong oras na? Nagsimula nang dumaan ang kapwa mo estudyante sa harapan. 3 oras ang kailangan mo buunin. 3 oras ang kailangan mong bunuin sa paglalakad. Siguradong mahuli ka na naman sa klase." Pagpapaalala ni Flor sa apo. "Sige lola, maliligo na ako. Padamay na lang sa pagbabantay ang sinaing ko," tugon ni Abraham sa abuela. Isa lang ang sekundarya noon sa munisipalidad na nakakasakop sa lugar ni Abraham. Madaling araw pa lang ay nagsimula ng maglakad ang mga estudyante. Kanyang-kanyang bitbit na sila ng sulo na gawa sa tuyong dahon ng niyog. Halos sa mga kaedad ni Abraham ay tumigil na sa pag-aaral pagkatapos ng elementary. Literal na pahirapan at igagapang mo talaga ang iyong pag-aaral noong kanilang kapanahunan. Sakaling marupok ang iyong dedikasyon sa pag-aaral at magpalamon ka sa hirap ng iyong mararanasan, ay sigurado na magiging mailap sa iyo ang tagumpay. Ang maganda lang sa kanilang kapanahunan ay wala pa gaanong material na mga bagay. Walang koneksyon sa social media. Magkaroon ka lang ng telebisyon na black and white gamit ang baterya. Dudumugin ka ng mga tao. Ang sayawan sa baryo ay gamit lang ang maliit na kaset o radyo puno. Kukunti lang ang sagabal sa pag-aaral noon. Ang malaking hamon ay limitadong paaralan na pwedeng mapapasukan ng estudyante. Dahil si Abraham ay mistisong kanaw, ay kalimitan siyang kinukuhang eskorte. Kaliwat kanan ang maaligid sa kanyang babae. Ngunit kapag nalaman kung sino ang kanyang lolo at lola, ay agad na iiwasan si Abraham. Nasa tamang gulang na si Abraham para maintindihan ang lahat ng mga panahong iyon. Kalimitan ang naririnig niyang pasaring at usap-usapan na umano'y isang aswang ang kanyang lolo at lola. Ayaw naman maniwala ni Abraham dahil simulat sa Paul ay pawang pagmamahal at pag-aaruga lang ang ipinadama nito sa kanya. Hanggang sa personal na mismong nadiscovery ni Abraham ang katotohanan. Ilang gabi nang nagigising si Abraham dahil sa kalimitang pagkalansing ng kanilang gamit sa kusina sa 10 oras ng gabi. Biglang may maririnig na kalabog si Abraham at ang kasunod ay ang yabag sa kanilang kusina, papunta sa mismong silid ng kanyang lolo at lola. Isang gabi ay hindi nakatiis si Abraham. Pagkarinig niya sa kalansingan at lagabugan, idali-dali siyang bumangon para lumabas sa kanyang silid. Dahan-dahan siyang gumapang papuntang labasan kung saan mismo nakapwesto ang kanilang paliguan. Wala iyong bubong, tanging may pinto doon na nakalagay para magsilbing harang pagsapit ng gabi. Masyadong madilim ang gabi, kaya kahit pipilitin niyang magtago o sumuot sa alinmang lugar sa kusina, ay hindi siya agad mahuli o mapansin. Sa ilalim ng lutuan, mayroon doong tumpok na tuyong dahon ng niyog na kanilang gamit ng pansiga kapag nagsisindi ng ninga sa pagluluto. Doon sumuot si Abraham para antabayanan ang muling pagpaparamdam ng nilalang na may kagagawa ng kalansingan at malakas na kalabugan. Tiniis ni Abraham ang kagat ng mga insekto at baho ng dumi ng pusa para lamang malaman kung sino nga ba ang may kagagawan ng ganoong tunog. Nakaidlip na si Abraham sa kanyang pinagtataguan. Naputol ang kanyang pamamahinga nang muli siyang makarinig ng kaparehong tunog.
Nagulantang si Abraham ng kanyang makumpirma na ang may kagagawa ng ganoon ay walang iba kundi ang kanyang lolo at lola. Kitang-kita ni Abraham kung papaano nagpalit ng anyo ang kanyang lola, pati ang kanyang lolo ay ganoon din. Mula sa pagiging uwak at bayawak ay nagiging tao ang mga ito. Kumpirmado ni Abraham na tunay ngang aswang ang dalawang matanda na nagpalaki sa kanya. Hinintay lang ni Abraham na pumasok mismo sa kanilang silid ang dalawang matanda para usisain ang kanilang dalahan. Mula sa pwesto ni Abraham ay amoy na amoy niya ang nakakasukang samyo ng hangin doon. Pinakaramdaman ni Abraham ang galaw ng kanyang lolo at lola na kanyang masigurado na kapwa tulog na ang dalawa ay dahan-dahan siyang gumapang palabas ng kanyang pinagtataguan. Ang una niyang punteriya ay alamin kung anong karne ang kalimitang inuuwi ng dalawang matanda sa tuwing lumalabas ang mga ito. Halos maduduwal na si Abraham habang kinakalas pa lang ang supot na pinaglalagyan ng sobrang napakalansa na karne. Lalo pang sumidhi ang nasasamyo na lubhang nakakasalasok na amoy. Kakaiba ang lansa na kanyang nasasagap mula doon. Nanunuot sa kailaliman ng kanyang sikmura. Nararamdaman niya na parang hinahalukay ng amoy na iyon ang kanyang tiyan. Napatakbo ng marahan si Abraham papuntang lababo para magsuka. Himpit na pagduduwal ang kanyang ginawa doon. Halos na ilabas ni Abraham ang natitirang laman ng kanyang sikmura. Hinintay niya munang kumalma ang kanyang tiyan bago bumalik sa pag-uusisa. Muli niyang binuksan ang supot para pasadahan ng kanyang tingin ang laman. Nanlaki ang kanyang mga mata nang kanyang mapagtanto na ang nakalagay sa itaas ng supot ay isang panga ng tao. May napasama pa doon na hibla ng buhok. Itinaas pa ni Abraham ang laman ng supot at tumambad sa kanyang samot-saring lamang loob at bahagi ng katawan ng tao. Minabuti ni Abraham na muling ibalik ang mga iyon sa supot at muling isarado. Sapat na para sa kanya na makumpirma na isang aswang ang kanyang lolo at lola. Pinagsikapan ni Abraham na kahit papano ay huwag mailang sa araw na iyon habang kaharap niya ang kanyang lolo at lola. Kagaya ng kanyang nakagisnan ay maaga siyang gumayap. Nagbalot ng kanyang baon sa dahon ng saging at agad na nagpaalam para tahakin ang ilang oras na lakaran bago marating ang kanyang paaralan. Sinadya ni Abraham na umuwi ng maaga kumpara sa kanyang nakasanayan. Ang sadya niya ng hapong iyon ay ang tahanan ng kanyang ina sa kabilang sityo. Pagkarating niya doon, ay agad siyang sinalubong ng kanyang 6 na kapatid. Halos magkakasunod ang mga iyon, kaya taon lang ang pagitan. Batid ni Abraham na pihadong manghihingi na naman sa kanya ang mga nakababatang kapatid, kaya dinaanan na niya ng tinapay sa panaderya. Maayos ang kalagayan ni Abraham kumpara sa kanyang mga kapatid sa puder ng kanyang ina at pangalawa nitong mister. "Dahan-dahan lang, may binili si kuya para sa inyo ito," saad ni Abraham nang magunahan ang kanyang mga kapatid sa dala niyang tinapay. "Nay, ano to? Ang payat ng mga kapatid ko. Kinakapos ba kayo sa pagkain, Nay?" Usisa ni Abraham sa kanyang ina. Anak, alam mo naman na tanging paglalabada lang ang hanap buhay ko. Si tiyong mo naman, pa-extra-extra lang sa pagiging panday. Ang hirap talaga ng kalagayan namin ngayon," paliwanag ng kanyang ina. "Ay nako, ikaw kasi na eh. Ang hirap na nga ng buhay eh, anak ka pa ng anak. Dinadagdagan niyo lang ang katulad ko na lubhang kawawa sa mundo," seryosong pahayag ni Abraham sa kanyang ina. "Bueno, Nay, ayoko nang magpaligoy-ligoy pa ng salita. Hindi naman ako nagpunta dito para sumbatan ka.
Gusto ko lang malaman ang katotohanan sa totoong dahilan kung bakit kinasusuklaman yung magkakapatid sina lolo at lola. Bakit pinili niyong magpakalayo-layo at huwag na muling magpakita sa kanila? Huwag ka nang magsinungaling, Nay. Lalo mo lang inalalayo ang loob ko sa iyo. Sana sa ganitong paraan man lang ay maisipan mong bumawi. Gusto kong malaman ang katotohanan, Nay. Yung totoong katotohanan. Ang buong katotohanan. Huwag ka nang magkaila, Nay. Madami na akong nadiscover sa pagkatao ni na lolo at lola. Sana ngayon man lang, magiging totoo ka sa akin, Nay. Saad ni Abraham sa kanyang ina. Halika anak, doon tayo sa lugar na walang makakarinig sa ating pag-uusapan. Pag-aaya ng kanyang ina. Minabuti ng ina ni Abraham na doon sila mag-usap sa gitna ng taniman ng palay. Nagkataon na nakalipas na ang anihan, kaya tanging mga alagang hayop lang ang nandoon. Suwak iyon na lugar para mapag-usapan nilang mag-ina ang isang napakasensitibong usapin. Nahon pa lang ng aming kamusmusan ay namulat na kami sa katotohanan na hindi pangkaraniwan ng aming mga magulang. Sa tuwing umuwi sila sa madaling araw ay laging may dala silang mga karne. Ang may pasasalamat ko lang sa kanila ni inang at amang na kahit minsan ay hindi nila kami pinilit na kumain ng ganoong karne. Himik lang kaming magkakapatid. Ngunit alam namin lahat na ang karne na kadalasang inuuwi nila ay nagmula pa sa mga tao. Hindi basta aswang lang sina Nanay Flor at Tatay Damian, kundi mga mabagsik na uri. Mag-asawang abwak ang lolo at lola mo, Abraham. Ang babaeng abwak ay may kakayahang magpalit anyo sa pagiging isang uwak, at ang lalaki naman ay isang taong bayawak. Magkapare sumugod ang abwak, kaya kalamitan dalawa silang umaabang sa maaari nilang aswangin. Ang lalaking abwak ang unang susuot sa lupa. Gagapang siya sa ilalim ng lupa papunta sa kanyang biktima. Susubukan niya iyon patumbahin. Katapos, ang babaeng abwak na naganyong uwak ang aatake mula sa himpapawid. Ang babaeng abwak ang pumapatay sa kanilang biktima. Atakin iyon ng lalaking abwak papasok sa ilalim ng lupa para hindi makapalag. Paglalahad ng ina ni Abraham. Hindi ko pa rin maintindihan, Nay, kung bakit patuloy yung ginagawa ni na lolo at lola sa kabila ng kanilang edad. Usisa ni Abraham. Anak, kinakalkal ng lolo at lola mo ang nakukuha nilang mga biktima. Kinakatay nila iyon na parang baboy. Ibinebenta nila iyon sa katulad nilang mga aswang. Paglalahad ng kanyang ina. Bakit iniiwasan niyo na sina lolo at lola? Gayong matatanda na sila. Di ba dapat alagaan niyo na sila? Paglaanan ng oras dahil sa dapit hapon na sila ng kanilang buhay. Usisa ni Abraham sa kanyang ina. Iyon ang kinakatakot naming magkakapatid, anak. Ang oras na sumapit ang kamatayan ng lolo at lola mo. Kailangan na may magmana ng kanilang pagiging aswang. Hindi sila makapagpahinga hanggat tangan-tangan nila ang itim na mutya ng isang aswang. Paglalahad ng babae sa kanyang anak. Nay, ibig sabihin na kapag namatay si lolo at lola, ay maaaring obligadong ako ang sasalo ng kanilang pagiging aswang? Ako ang lubos na nakinabang sa kanilang kinita. Sigurado ako na ipapasa nila sa akin ang isa sa mga mutya. Pahayag ni Abraham. Hindi, anak. Ako ang sasalo sa mutya na ipamamana dapat sa iyo. Huwag mong sirain ang buhay mo. Ako ang tatanggap sa sumpa. Malaki man ang pagkukulang ko sa iyo, anak. Pero kahit kailan ay hindi nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Kapos man ako sa kakayahan na mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Maniwala ka, anak. Minsan din akong nangarap ng matayog para sa iyo. Pasyensyahan mo na ang nanay, ha? Siguro kung naging matatag lang sana ako noon, nakasama mo pa ang iyong ama
hanggang sa huling hininga niya. Pahayag ng kanyang ina. Hayaan mo na yun, Nay. Wala na tayong magagawa pa. Kahit paulit-ulit pa nating balikan ang pangyayari sa nakalipas. Ituon mo na lang ang atensyon mo sa aking mga kapatid, Nay. Sana hindi nila danasin ang pagmamalupit na pinagdadaanan ko noon sa piling ng mga sarili kong kadugo. Hindi na baling magdidildil kayo ng asin, Nay. Huwag mo lang ipamigay ang mga kapatid ko sa mga tiyahin at tiyuhin ko. Hindi pamilya ang turing nila sa akin, kundi isang kalabaw. Masahol pa sa isang alipin. Mabuti pa ang kasimbahay na bibigyan ng sapat na pagkain, higaan at pahingahan. Paglalahad ni Abraham sa kanyang ina. Oo anak, kaya ito nung hirap ay pagsisikaapan ko na wag na mauulit ang nangyari noon. Tugon ng kanyang ina. Labis ang pagkahabag ni Abraham sa kalagayan ng kanyang mga kapatid. Sigurado si Abraham na ganoon rin ang mararamdaman ng kanyang lolo at lola. Niyaya ni Abraham ang kanyang mga kapatid na sumama sa bahay ng abuelo. Pagkarating doon, ay agad niyang isinalaysay sa dalawang matanda ang estado ng pamumuhay ng kanyang ina at mga kapatid. Abraham, ipadala mo na sa iyong mga kapatid ang isang kaba ng bigas natin sa bodega. Ang payat ng aking mga apo. Tignan mo sa kusina kung ano pa ang maaari mong ipadala sa kanila. Utos ni Lolo Damian sa kanyang apo. Sa susunod mga apo, kapag wala kayo doon makain ha, agad kayong pumunta dito. Ano man ang meron kami dito, sigurado na mabibigyan kayo. Bili ni Lola Flor sa kanyang mga apo. Aminado si Abraham na mabait naman talaga ang kanyang lolo at lola pagdating sa kanila ng kanyang mga apo. Hindi man maayos ang pakikitungo ng mga anak nila. Buong-buo naman ang respeto ng kanyang mga apo sa tuwing magkakatagpo sila sa daan o saan mang lugar. Dahil ugali ng dalawang matanda ang pagiging bukas palad sa kanyang mga apo. Sa tuwing nagkikita ay mayroon talagang inaabot kahit hindi man manghingi. Likas ang pagiging gwapo kay Abraham, lalo na at naambunan siya ng katangian ng kanyang amang Amerikano. Hindi nakapagtataka na magkaroon siya ng kasintahan sa murang edad. Nakilala niya si Arabella, isang mainhing gumalaw at malumanay magsalita na pasok sa kanyang pamantayan. Lalong naging porsigido si Abraham na pumasok sa paaralan araw-araw. Mahal na mahal niya si Arabella. Halos sa kanya na umiikot ang bawat araw ni Abraham. Sa kabila ng negatibong imahe na laganap sa paaralan, ay patuloy si Arabella sa pakikipagrelasyon kay Abraham. Hanggang sa tuluyan nang nakapagtapos sina Arabella at Abraham sa high school. Si Arabella ay nagpatuloy sa kolehiyo sa siyudad ng Iloilo. Malayo na para kay Abraham na magpatuloy ng pag-aaral sa siyudad. Sa pag-uusap ni Abraham at kanyang mga abuelo, kanilang inilahad na pwede nilang ibenta ang bahagi ng kanilang lupa para lamang makapag-aral ang kanilang apo sa siyudad. Alam ni Abraham na mahalaga iyon sa kanyang lolo at lola, kaya minabuti niyang magparaya. Magdudulot lamang iyon ng panibagong pagkapaot ng kanyang mga tiyahin at tiyuhin sa dalawang matanda. Sigurado na hinihintay lang ng mga ito na mamatay ang dalawang matanda para pag-agawan ang kanilang maiiwan na pamana. Dahil sa tumigil na sa pag-aaral ay napadalas ang pagpunta ni Arabella sa bahay ni Abraham. Minsan doon na nagpapalipas ng gabi ang dalaga. Hindi maiwasan na madala ang magkasintahan sa nakakadarang bugso ng kanilang mga damdamin. Sa tuwing nandoon si Arabella, ay pihado na magkakaroon na namang lindol sa dampa ng dalawang matanda. Malaking bulas pa naman ang lalaking si Abraham. Sa kanilang murang edad ay normal ang umaalap.
at humahagibis na libido pagdating sa romansa ng dalawa. Hindi nagtagal ay nabuntis ni Abraham ang kanyang nobya. Ang dalawang matanda mismo ang unang naghayag sa magkasintahan na nagdadalang tao na umano si Arabella. Hindi na umimik pa si Abraham dahil batid niya nakaakibat ng pagiging aswang ang kakayahan na maamoy ang babaeng kasalukuyang nagdadalang tao. Tiwala naman si Abraham na hinding-hindi kakantiin ng kanyang lolo at lola ang kanyang magiging anak. Po, mukhang nagmamadali ka talaga na matalian si Arabella. Sa bagay, inaasahan na namin ng iyong lola na umabot tayo dito. Kaskas barako talaga ang ginagawa mo sa tuwing nandito ang nobya mo. O siya, ipagtapat nyo na sa pamilya ng nobya mo ang kalagayan ng anak nila. Huwag na kayong maglihim. Tanggapin nyo na ang anumang maging desisyon ng mga magulang ni Arabella. Saad ni Lolo Damian. Hindi matanggap ng pamilya ni Arabella ang nangyari. Sobrang taas ang pangarap nila sa kanilang anak. Pinalayas nila si Arabella. Agad din nila ni Abraham pauwi ang nobya. Pagkarating doon ay sinabi ng dalawang matanda na tutulungan ng dalawa para makapagsimula. Suhestyo ng dalawang matanda na magpapatayo ng sariling tahanan ang dalawa sa dulong bahagi ng lupa na kanilang pag-aari. Abraham, gusto namin ng lola mo na doon ka bumuo ng pamilya mo. Total, sa iyo naman namin iiwan ang bahaging iyon. Nararapat lang na makapwesto ka na ngayon pa lang. Paglalahad ni Lolo Damian. Lo, ayos lang po ba talaga sa inyo ni Lola na bubukod na ako? Nahihiya po ako sa inyo, Lolo. Pahayag ni Abraham. Ayos lang kami, Apo. Total hindi pa naman kami ganun kahina ng lola mo. Kailangan ngayon pa lang ay matutunan mo ng tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi habang buhay, nasa tabi mo kami ng lola mo. Saad ni Lolo Damian sa kanyang apo. Lingid sa kaalaman ni Abraham na ang pangunahing dahilan ay gusto lang talaga ng dalawang matanda na makaiwas silang mabunyag ang kanilang pinakatagong lihim kay Arabella. Dumagdag pa sa kanilang alalahanin ang pagdadalang tao ng dalaga na lubhang napakabango sa katulad nilang mga aswang. Tumutol ang mga anak ng dalawang matanda na dating nag-alipusta kay Abraham, ngunit nanindigan ng dalawang matanda na nararapat lang na pamanahan nila si Abraham. Ayon sa kanyang lolo at lola, na mas naramdaman nilang dalawa ang pagmamahal kay Abraham kumpara sa kanila na kanilang tunay na anak. Ay, nakakabwisit, no? Talagang may ganong mga anak na walang pagmamahal sa magulang. Doon lang sila sa kung anong pakinabang. Nakakayot. Nagbanta ang mga tsoy at tsay ni Abraham na hinding-hindi sila mangingialam kapag sumapit na ang kamatayan ng dalawang matanda. Bueno, Abraham, na ikaw ang pinakatangin ng dalawang matanda. Nararapat lang na suluhin mo ang lahat na kanilang pamana. Pagsisihan mo, Abraham, ang naging desisyon mo balang araw. Babala ng kamag-anak ni Abraham. Hindi man diretsang maipahayag ng kanyang tsuhin at tiyahin, pero batid ni Abraham ang nais nilang tumbukin. Ayaw muna niyang palaliman ang tungkol sa ganong bagay. Sa kasalukuyan ay kailangan muna ni Abraham na harapin ang napipintong pagiging ama niya. Sa tulong ng dalawang matanda ay naitayo ang bahay ng mag-asawa. Binigyan si Abraham ng kanyang lolo at lola ng bahagi ng lupa ng pwede niyang sakahan. Iyon na muna ang kanyang pagtuunan ng pansin habang nagdadalang tao si Arabella. Ilang buwan bago sumapit ang kabuwanan ni Arabella, binulabog ang mag-asawa ng magkakasunod na katok sa kalagitnaan ng gabi. Abraham!
Ang lolo mo napahamak. Ipinapatawag ka niya sa akin. Saad ni Lola Flor. Agad nagpaalam si Abraham sa kanyang nobya na aalis muna para puntahan ang kanyang lolo. Nagmadaling humakbang si Abraham papunta sa munting dampa ng kanyang lolo at lola. Pagkarating niya doon, ay nadatnan niya ang kanyang lolo Damian na naghihingalo. May malaking taga ito sa likuran. Sinubukan ng kanyang lolo na maabot ng kanyang mahabang dila ang malaking sugat. Pero bigo ito. Abraham, panahon na para malaman mo ang lihim na matagal na naming itinatago ng lolo mo. Ayaw namin na kamuhian mo kami, apo. Kaya namin nagawa na itago ang totoo naming pagkatao. Naluluhang paglalahad ni Lola Flor. Alam ko na pula, dati pa. Alam ko na aswang kayo ni lolo. Sino ba naman ako para husgahan kayong dalawa? Sa buong panahon na pananatili ko sa piling ninyo, ay pawang kabutihan, pagmamahal, at kalinga ang ipinamalas niyo sa akin. Hindi ako asang-ayon sa ginagawa niyo ni lolo, pero tinanggap ko lahat, alang-alang sa utang na loob ko sa inyong dalawa. Tugo ni Abraham. Labisan man, apo, pero sana tanggapin mo ang natatanging pamana ng lolo Damian mo. Kailangan na maipasa ang kanyang pagiging aswang. Ipagkaloob mo na sa lolo mo ang katahimikan, apo. Pagsusumamo ni Lola Flor. Bago ko tanggapin ang pagsasali ni lolo ng kanyang pagiging aswang, maaari bang muna akong umalis? Pangako, babalik po ako agad. Hiling ni Abraham. Sige, apo. Humayo ka muna. Sana makabalik ka bago sumilay ang bukang liwayway. Bili ni Lola Flor. Nagmamadaling umalis si Abraham. Tinahak niya ang daan papunta sa tahanan ng kanyang ina. Agad kumatok si Abraham at kinausap ng masinsinan ang kanyang ina. Nay, panahon na. Naghihintay na si Lolo Damian. Saad ni Abraham sa kanyang ina. Anak, ipangako mo na huwag mong pababayaan ang iyong mga kapatid, ha? Habang pinag-aaralan ko kung paano makontrol ang pagiging bagong yanggaw ko. Habilin ng kanyang ina. Nagulat naman si Lola Flor nang makita ang ina ni Abraham. Hindi makapaniwala si Lola Flor na magboluntaryo ito na saluhin ang pagiging aswang na dapat sana sa kanyang anak na si Abraham. Anak, salamat. Sambit ni Lolo Damian sa kanyang anak na babae. Ay, gagawin ko ito para sa aking anak. Magpahinga ka na, tay. Isalin mo na sa akin ang pagiging aswang mo. Saad ni Flor Dalisa, ang ina ni Abraham. Iniluwa ni Lolo Damian ang isang itlog na kulay itim. Iyon ang mutya ng isang aswang. Sa susunod na kabilugan ng buwan, ay magsisimulang maramdaman ni Flor Dalisa ang pagiging yanggaw. 7 linggo ang kailangan niyang pagdadaanan bago maging ganap na aswang. Agad na lagutan ng hininga si Lolo Damian pagkapasa niya ng mutya. Napahagulgol ng iyak si Lola Flor sa harap ng kanyang mister na naging katuwang niya sa pagiging aswang sa mahabang panahon. Nasa kote ang 2 matanda sa kabilang baryo. Ayon sa salaysay ni Lola Flor, pinatakas siya ni Lolo Damian. Ginawa iyon ng matanda para sa kanya bumaling ang galit ng taong bayan. Pinagtutulungan siyang patayin, kaya nakatamo siya ng patal na taga sa likod. Sakaling naabot lang iyon ng kanyang tila, ay maaari pa niya sanang maisalba ang sariling buhay. Bawat kasamaan sa mundo ay may kasagaran. Iyon ang panahon para pagbayaran ni Lolo Damian ang nagawa niyang mga kasalanan. Ilang buhay ang kanilang inutas para lamang mapunan ang kanilang pagkauyam sa karne.
at lamang loob ng tao. Abraham, ingatan mo ang iyong mag-ina. Bagong yanggaw ang iyong ina. Sigurado na mahihirapan siyang makontrol ang kanyang sarili. Kaya hanggat maaari, pagsapit ng dilim, ay huwag mong ihuwalay ang paningin mo sa iyong asawa. Mahigpit na bili ni Lola Flor kay Abraham. 5 araw lang ang borol ni Lolo Damian. Nakakalungkot dahil wala kahit isa man lang sa kapatid ni Flor Dalisa ang sumilip sa labi ng kanilang ama. Labis-labis ang kanilang pag-iiwas na huwag makalapit sa kanilang magulang. Simula nang mamatay si Lolo Damian, todo ay iwas ang kamag-anak ni Abraham sa kanya. Buo ang kanilang paniniwala na si Abraham na ang tumanggap sa pagiging aswang ni Lolo Damian. Si Flor Dalisa naman ay minabuti na doon na manatili pansamantala sa piling ng kanyang ina habang pinagdadaanan niya ang proseso ng pagiging yanggaw. Minabuti ni Abraham na kopkopin na muna ang kanyang 6 na kapatid habang hindi pa nakakabalik ang kanyang ina. Ang kanyang ama-amahan ay palaging dumadayo sa malalayong lugar para maghanap buhay. Siya lang ang inaasahan ng kanyang ina na kumalinga sa kanyang mga kapatid. Naging pabor naman iyon kay Abraham dahil mayroong makakasama si Arabella habang abala siya sa paghahanap buhay. Sinisigurado ni Abraham na bago kumagat ang dilim ay nakauwi na siya sa kanyang pamamahay. Maingat niyang sinunod ang bili ng kanyang Lola Flor. Habang abala si Abraham sa paggapas ng damo sa kanyang pananim na mga saging, ay biglang lumitaw sa kanyang likuran si Flor Dalisa, ang kanyang ina. Nagmamakawa itong igapos pagkagat ng dilim dahil ayaw na ayaw niyang malapatan ng dugot laman ng tao ang kanyang sistema. Sa awa ni Abraham ay sinunod niya ang kahilingan ng kanyang ina. Wala namang nagawa ang kanyang Lola Flor dahil iyon mismo ang kagustuhan nilang mag-ina. Matiwasay na nalampasan ni Flor Dalisa ang proseso ng pagiging yanggaw bago maging ganap na aswang. Natutunan ni Flor Dalisa na ibaling sa mga alagang hayop ang kanyang pagkauyam sa dugot laman ng tao. Napagtanto ni Abraham na posible palang maging disiplinado ang isang aswang basta maging matyaga lang ito simula sa pagiging yanggaw. Ang buong akala kasi ni Abraham na magiging mapayapa na at matiwasay ang buhay nila Arabella. Kahit minsan ay hindi sumagi sa isipan ni Abraham na mararanasan niya ang isang pagsubok na hahamon sa kanyang katatagan. Isang araw noon, nagpaalam si Arabella na sumaglit muna sa bahay ng kanyang mga magulang. Nangulila siya umano sa kanyang ina. Inatid pa ni Abraham ang katipan hanggang sa bakuran ng kanilang bahay. Nagbilin si Abraham na dadaanan na lang niya ang katipan doon pagkatapos ng gawain niya sa taniman. Inabot ng dilim si Abraham sa plantasyon na kanyang tanim na sagingan. Kinakailangan niyang matakpa ng lupa ng abono na inalagay para sakaling umulan ay hindi matatangay. Kampante si Abraham na doon lang siya hintayin ni Arabella sa tahanan ng kanyang mga magulang. Payapa siyang naglalakad noon. Laalala niyang sinabi noon ng kanyang lolo Damian. Ayon sa kanyang lolo, na kapag nagsimula ng sumilay ang nakakabinging katahimikan ng gabi, ay dapat kabahan ka na. Palatandaan na umano iyon na may nakaabang panganib o paparating na sakuna. Sa daan ay pauwi ay mayroon doon parte na lubhang napakadilim. Nagtatayugan ng iba't ibang uri ng punong kahoy. Pinagsakluban ng langit at lupa si Abraham nang kanyang masumpungan doon si Arabella na nag-aagaw buhay na. Nagkagutay-gutay ang kanyang damit, naliligo sa sariling dugo. Nagmadali si Abraham na buhatin ang kanyang katipan. Sa oras na iyon,
wala na siyang naramdaman na pulso. Naramdaman ni Abraham na gumagalaw pa ang bata sa kanyang sinapupunan. Tinunto ni Abraham ang daan papunta sa munting dampa ng kanyang lola. Malayo pa lang ay nagsisigaw na si Abraham sa kanyang lola Flor. Ligagang matanda nang bumungad sa kanya ang kalunos-lunos na sinapit ng katipa ng kanyang apo. Diyos ko, Apo! Anong nangyayari kay Arabella? Usisa ng matanda. Lola, wala na po si Arabella. Maawa ka, Lola. Iligtas mo po ang bata sa kanyang sinapupunan. Pagsusumamo ni Abraham sa kanyang lola. Lumabas ka muna, Apo. Sigurado hindi mo kakayanin ang aking gagawin. Sige na, Apo. Ipaalam mo sa kanyang pamilya ang nangyari sa iyong asawa. Utos ni Lola Flor sa kanyang apo. Sa pag-uusisa ni Abraham doon, nagkagarian umano si Arabella at ang kanyang ama. Yun ang dahilan kung bakit naglakas loob si Arabella na tahakin ang madilim na daan. Labis-labis ang pagsisisi ng kanyang ama, ngunit huli na ang lahat. Napahamak na si Arabella. Malalaman din ni Abraham ang totoong nangyari kapag nakatapos na ang kanyang Lola Flor. Pagkabalik nila doon, ay inilabas na ni Lola Flor ang sanggol sa sinapupunan ni Arabella. Isang malusog na batang babae ang kanilang supling. Isang kalunos-lunos na trahedya ang sinapit ni Arabella. Ayon kay Lola Flor, na halos napuno na ng similya ng lalaki ang puso ni Arabella. Palatandaan na salitang ginahasa ang babae bago patayin sa pamamagitan ng pagsakal. Arabella, mahal. Gumising ka, mahal. Maawa ka. Huwag mo akong iwan. Di ba? Pangarap natin na magkaroon ng maraming supling. Ang daya mo, mahal. Paano na kami ng anak mo? Arabella, gumising ka, mahal. Parang awa mo na. Gumising ka! Iyaw ni Abraham habang niyayapos ang katawan ng katipan. Inayaan ni Lola Flora si Abraham na humiyaw para kahit papano ay maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Nagtitipon-tipon ang kamag-anak ni Abraham doon, nakitangi sa masaklap na kapalaran ng magsing-irog. Sige, anak. Iiyak mo na ang sakit na iyong nararamdaman. Sumigaw ka, anak. Ibuhos mo sa akin ang sakit na iyong nararamdaman. Pahayag ni Flor Dalisa sa kanyang anak. Hindi kinaya ng ama ni Arabella ang nangyari. Inatake ito sa puso. Sa kasamang palad ay dinamayan ng kanyang ama ang kamatayan ni Arabella. Hindi na ito umabot sa ospital. Idineklara na itong patay. Pagdating pa lang doon, doble dagok ang naganap sa pamilya ni Arabella. Gumawa ng masinsinang investigasyon ng otoridad, pero wala silang matukoy na ang gulo. Wala man lang lumutang na saksi sa krimen na naganap. Pinangako ni Abraham na sa harap ng bangkay ni Arabella, nakusa siyang kikilos para makamit ang mailap na hustisya. Pagkatapos ng libing ni Arabella, ay pinalipat ni Abraham ang kanyang ina at mga kapatid sa kanilang tirahan. Sa tuwing makikita niya ang sanggol, ay lalong sumisidhi ang lungkot at pagkaawa na kanyang naramdaman sa kanyang mag-ina. Pinabinyaga ni Abraham ang sanggol at pinangalanan niya itong Lourdes. Tama po, Sir Casper. Ako ang batang hinugot ni Lola Flor sa walang buhay na katawan ni Nanay Arabella. Si Lola Flor Dalisa na ang nakagisnan kong ina. Sa kwento ko na lang maririnig ang tungkol sa aking ina. Simulang nagkaisip ako, hindi ko nasilayan ng umiti ang aking ama. Literal na humihinga si Tatay Abraham, pero wala nang sigla. Tuluyan na siyang nawala ng dahilan para muling sumaya. Naramdaman ko naman ang pagmamahal ni Tatay Abraham sa akin. Ang kanyang pagkalinga at pag-aruga sa akin ang saksi na mahal niya ako.
18 taong gulang pa lamang si Tatay Abraham nang ipinanganak ako. Pagsapit ko ng 7 taong gulang, masasabi ko na parang binata pa rin ang wangis ng aking ama. Ang kapansin-pansin lang na lagi itong seryoso at nakatutok sa paghahanap buhay. Minsan naglalambing ako sa kanya. Bigla na lang umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Lourdes, anak, patawarin mo si tatay kung naging malungkot ang alaala ng iyong kamusmusan ha. Magpahanggang ngayon ay sariwa pa rin ang sakit na malagim na trahedyang sinapit ng iyong ina. Ang hirap, anak. Kinakaya ko ang bawat araw dahil ayaw kong matulad ang iyong kabataan sa aking naranasan. Gustong gusto na ni tatay na sumunod sa iyong ina, pero hindi ko kaya, anak, na iwan ka. Ikaw na lang ang meron ako. Pangako, anak. Gagawin ni tatay ang lahat. Huwag lang mangyari sa iyo ang sinapit ng iyong ina ha. Malungkot na sambit ni Tatay Abraham habang umiiyak. Ito palagi ang eksena namin tuwing nagkukwento si ama. Sa tuwing nalulungkot si Abraham, ay palaging pinapadama ni Lourdes sa ama na kailangan itong lumaban at magpatuloy sa buhay. Maliban sa kanyang nag-iisang anak, mayroon pa siyang maliliit na kapatid na umaasa sa kanya. Pinagsisikapan ni Abraham na maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Isang araw ay sinadyang puntahan ni Abraham ang kanyang Lola Flor. Nang panahong iyon ay hirap nang gumalaw. Dahilan na iyon ang kanyang katandaan. Gusto niyang kausapin ang kanyang lola tungkol sa isang bagay na isinantabi niya noon para sa kapakanan ng kanyang anak. Lola, sa palagay ko, ito na ang tamang panahon para simulan ng isang bagay na ipinangako ko noon sa bangkay ni Arabella. Saad ni Abraham. Oo, palagay ko ay napapanahon na para maisakatuparan ng bagay na hiniling mo sa akin noon. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil sinunod mo ang aking payo noon. Nailaan na muna ang iyong panahon sa iyong anak sa tamang pag-iisip na si Lourdes. Sigurado naman ako na pinupunan mo ang iyong obligasyon bilang magulang sa kanya. Tandaan mo, apo, na ang plano mo ay maaaring kapalit ng iyong buhay. Ayoko naman ng habang buhay ka maging miserable. Panahon na, apo, para tanggapin mo ang aking natatanging pamana. Sigurado ako na malaki ang magiging ambag ng pagiging aswang sa iyong pagiganti. Saad ni Lola Flor sa kanyang apo. Unang pasya ko, Lola. Sa susunod na kabilugan ng buwan, ay tatanggapin ko na ang pagiging aswang. Makakasama mo na si Lolo sa kabilang buhay, Lola. Sakaling makita mo doon si Arabella, iparating mo sa kanya, Lola, na ipagpapatuloy kong plano namin noon para sa aming anak. Sambit ni Abraham sa kanyang lola. Oo, apo. Pangako. Pawang masasayang ilaalang ibabahagi ko Kay Arabella kapag nagkita kami doon. Pero, apo, sakaling makamit mo na ang hustisya na iyong inaasam-asam at may pagkakataon ka pa na magbagong bahay, piliin mong magpatuloy. Sakaling muling tumibok ang iyong puso, huwag kang matakot muling sumugal. Habili ni Lola Flor sa kanyang apo. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, ay mapayapang nalagutan ang hininga si Lola Flor. Sa punto na nagpa siyang ipamana ng isang aswang ang kanyang kakayahan, ay kaakibat iyon ng kamatayan. Batid ng lahat ng kamag-anak ni Abraham na siyang tumanggap sa pagiging aswang ni Lola Flor. Simula noon ay nagsimula na siyang pinangingilaga ng kanyang partidos.
Hindi iyon alintana ni Abraham dahil ang tanging namamayani sa kanyang isipan ang kagustuhan na maisagawa ang paghihigante. Ilang araw lang ang naging burol ni Lola Flor at agad na siyang inihatid sa kanyang huling hantungan. Masaya si Abraham para sa kanyang lola dahil katulad niya ay naniniwala din siya na muli silang magkakasama ni Arabella doon. Sa kabilang buhay ay muli silang bibigyan ng pagkakataon na magsama ng may kalayaan, malayo sa malulupit na mundo ng tao. Simula nang maipasa ni Lola Flor kay Abraham ang pagiging aswang, naging sunod-sunod na ang mga patayan na nagaganap sa mismong lugar kung saan natagpuan si Arabella. Halos linggo-linggo ay may natatagpuan na bangkay doon. Wakwak ang sikmura, sinaid ang lamang loob at sinisip-sip ang dugo. Magkasamang natutulog si Lourdes at ang kanyang ama. Noon pa man ay mahigpit na ang pangangalaga ni Abraham sa anak. Ultimong lamok ay ayaw na ayaw niyang madapuan ang anak. Halos ayaw nang mawaglit ng kanyang paningin ang anak. Nadala na si Abraham sa malagim na sinapit ng kanyang katipan. Ipinapangako niya kay Arabella na hinding-hindi sasapitin ni Lourdes ang nangyari sa kanyang ina. Ilang gabi nang nagigising si Lourdes, nawala sa kanyang tabi ang tatay Abraham niya. Ang kalimitang kasama niya sa silid ay ang kanyang lola Flor Dalisa. Minsan nagigising siya sa madaling araw na bagong paligo ang kanyang ama. Amoy na amoy ni Lourdes ang sabong panligo nito. Basa pa ang buhok. Labis ang pagtataka ni Lourdes kung bakit sa madaling araw ay naliligo ito. Samantala sa kabilang panig naman, kung saan ay may panibagong karakter. Matagal nang inaasam ni Rio na magkaroon ng sariling istasyon. Isang promosyon na lang ang kanyang kailangan para matupad iyon. Kilala siyang matinik na imbestigador. Hindi na mabilang ang mahihirap na kaso ang hinawakan niya. Mga kaso na dumaan na sa ilang imbestigador, pero bigo pa ring malutas. Halos lahat ng maseselan at komplikadong napupunta kay Rio ay kanyang nalulutas at napapanagot ang may mga sala. Ang kautusan ay nagmula pa yon sa itaas. Si Rio ang opisyal na itinalaga para lumutas sa kaso. 2 imbestigador ang umawak sa kaso, pero bigo pa rin silang matumbok ang anggulo sa magkakasunod na patayan. Galing si Rio sa Negros. Personal siyang ipinatawag sa pangkalahatang istasyong Panrehiyon para italaga na humawak ng komplikadong kaso. Pagkagaling sa Negros, ay dumiretso na si Rio sa opisina para makipagkita sa mataas na opisyal. Oo, Rio. Diba, matagal naman ang pinapangarap ang promosyong ito. Siyempre, hindi yun ganon kadali. Kailangan na patunayan mo muna ang iyong kakayahan. May espesyal na kaso akong papahawakan sa iyo. Pagkakataon mo na to, Rio. Saad ng direktor ng pulisya. Sir, may nakatayamang promosyon o wala. Tatanggapin ko ang kasong ito. Kailangan ko lang ang resulta ng mga nakaraang investigasyon. Kailangan ko din na manatili muna sa pinakamalapit na istasyon ng pulis sa lugar. Tugon ni Rio. Agad na nailipat si Rio sa lugar. Sinumulan niya ang halongkatin ang nakaraan ng lugar kung saan nangyari ang magkakasunod na krimen. Sa kanyang pagsisiyasat na bago pa maganap ang magkakasunod na patayan sa mga kalalakihan doon, ay mayroong nauna. Halos 8 taon ang pagitan bago muling nasundan ang krimen. Kapansin-pansin sa naturang mga biktima na ang nauna ay isang buntis na babae na may pangalang Arabella. Ngunit pagkalipas ng 8 taon, ay sunod-sunod na ang karumaldumal na patayang nagaganap sa lugar. Palaisipan para kay Rio ang kaugnayan ni Arabella sa mga nauna. Pabor para kay Rio na baldestino sa isla
dahil unang-una ay doon siya lumaki. Pangalawa, matagal na din siyang may balak na manatili doon. Naging abala lang siya sa pagpapakitang gilas sa trabaho. Hindi iyon bunga ng kayabangan o pagyayabang, kundi meron siyang nais patunayan. Usong-uso kasi sa kanyang kapanahunan na minamata ang kababaihang pulis. Tinuringan silang mahina at mga dekorasyon lamang sa tanggapan. Ang kadalasan daw sa babaeng pulis ay itinalaga lang sa opisina. Iyon ang kaisipan na nais ni Rio na baguhin. Gusto niyang patunayan ang pagiging magiting na pulis ay wala sa kasarian. Ang kababaihan ay kayang-kayang makipagsabayan sa mga maton pagdating sa trabaho. Sa pagpupursige ni Rio, hindi lang imahe ng kababaihan ang kanyang naiangat, kundi nakamit niya ang respeto ng kagaya niyang pulis. Isa si Rio sa palaging ginagawang pamantayan pagdating sa usapang kasarian sa serbisyo. Hindi lang niya napandayan ang mga kalalakihan, kundi nalampasan pa niya pagdating sa pagganap sa trabaho. Gamay na ni Rio ang bawat kasulok-sulukan ng isla. Agad niyang sinadya ang mismong lugar para kumalap ng impormasyon doon. Sa kanyang pagtanong-tanong ay kanyang napag-alaman na mayroon palang pamilya ang naunang nabiktima. Bagya pa siyang kinutuba na ang lalaking tinutukoy ng mga residente doon na mister ni Arabella ay mismong lalaki na kaklase niya noon. Ang mistisong kano na kaklase niya noon sa high school. Ayon pa sa kanila na bago mamatay si Arabella, ay nailuwal pa nito ang bata na kanyang dinadala. Ayon sa investigasyon noon na si Arabella ay biktima ng panggagahasa. Inatay ang babae sa pamamagitan ng sakal. Ang hindi lang malinaw kay Rio kung paano nito na ilabas ang sanggol sa kanyang sinapupunan, kung patay na ito nang matagpuan ng mismong mister niya. Naging malabo ang takbo ng investigasyon dahil walang saksi ang nakakita sa pangyayari. Dumagdag lang ang kaso na iyon sa nakabinbin sa archive ng pulisya. Kailangan na mausisa ni Rio ang bawat detalye sa karamen dahil baka doon niya mahanapan ng kasagutan ang kaso na iyon. Hindi na nagsayang ng oras si Rio. Agad niyang tinunto ng naiwang pamilya ni Arabella. Una niyang pinunta ng mismong ina ng biktima. Ayon sa ina ng biktima, na bago maganap ang krimen, ay mayroong pagtatalo na naganap sa pagitan ng kanyang ama. Iyon ang unang dahilan kung bakit hindi nahintay ng babae ang kanyang mister. Nakasalukuyang nasa plantasyon ng saging. Naglakad ito sa madilim na daanan para sunduin ang kanyang mister. Sa kanyang paglalakad, ay malamang nasumpungan niya ang mga salarin sa daan. Sa mismong araw ng pagkamatay ni Arabella, ay natagi din sa puso ang kanyang ama na kalaunan ay namatay din bago pa makarating sa ospital. Buhat sa ina ni Arabella ay kanyang napag-alaman na sa pilitang hinugot ng isang matandang babae na nagngangalang Flor ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina para maisalba ito. Ang matandang nagpaanak sa walang buhay na katawan ni Arabella ay mismong lula ng kanyang mister. Nasagot ang katanungan ni Rio kung paano nabuhay ang sanggol sa sinapupunan ni Arabella. Sunod ay pinuntahan mismo ni Rio ang tahanan ng mister ni Arabella na nagngangalang Abraham. Malakas ang hinala ni Rio na ang lalaking tinutukoy nila na mister ni Arabella ay mismong lalaki na hinangaan niya noon. Ang isang bagay pa na labis pumukaw sa atensyon ni Rio na pinangingilaga ng mga residente noon si Abraham. Ayon sa kanila, na ayaw nilang makisali sa kaganapan sa pamilyang tinutukoy ni Rio. Sa tuwing magtanong ang babaeng pulis sa dahilan, ay palaging umiiwas ang mga residente na magsalita doon. Minabuti ni Rio na sadyain na ang tinutukoy nilang lalaki na tinatawag sa pangalang Abraham. Sa pagtanong-tanong ni Rio,
ay doon siya dinala sa isang eskinita. Sa gitna ng sakahan, may 2 bahay na nakatirik doon. Kailangan mo pang magbalanse sa pilapil bago makarating sa mismong looban. Nadatnan doon ni Reo ang tumpok ng ilang kabataan na kasalukuyang naglalaro. Bundo, dito ba nakatira si Abraham? Usisa ni Reo. Opo, may kailangan po ba kayo kay kuya? Tugon ng isang binatilyo. May itatanong lang ako sa kuya mo tungkol sa pagkamatay ng isang babae na nagngangalang Arabella. Sagot ni Reo. Nakita ni Reo na mukhang nagdadalawang isip ang binatilyo na sumagot kung nasaan ang kanyang kapatid. Napilitan si Reo na magpakilala na isa siyang alagad ng batas o pulis. Huwag kang matakot, Undo. Isa akong pulis. May mga impormasyon lang ako na nais malaman sa kuya mo. Magtatanong lang ako ng maayos. Paliwanag ni Reo. Tinawag ng binatilyong kapatid ni Abraham ang isang batang babae. Nakasalukuyang nakikipaglaro doon sa malawak na bakuran. Lourdes, sabihin mo sa tatay mo na mayroong naghahanap sa kanya dito. Sabihin mo, pulis. Utos ng binatilyo sa batang babae. Mabilis na tumalilis paalis ang batang babae, papasok sa loob ng bahay. Ilang minuto lang ang nakalipas, ay bumaba na ito sa pinasukan niyang bahay. Iyo, maghihilamos lang daw si tatay at susunod din siya kaagad. Payag ng babae sa kapatid ni Abraham. Hindi natagalan ay bumukas ang pinto ng bahay. Biglang nakaramdam ng pagkasabik si Reo ng kanyang makumpirma na si Abraham nga na kanyang kaklase noon ang kabiyak ni Arabella. Lalong lumitaw ang kakasigan ng lalaking hinahangaan niya noon. Higit na lumutang ang kapugian nito kumpara noon. Sandaling napaurong ang dila ni Reo. Nawala ng mahagilap na salita para simula ng kanyang bagay. Noon palang ngiti si Abraham. Magiliw itong makitungo sa mga tao na kanyang nakakasalamuha. Naninibago si Reo sa bungad ng dati niyang kaklase. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Pero kapansin-pansin na parang nahihiya ito sa kanya. Abraham, ikaw ba ang kaklase ko noon? Usisa ni Reo. Siguro. Pasensya ka na talaga. Nasanay lang ako na mapag-isa. Kaya naiilang akong makiharap sa tao. Pahayag ni Abraham na nakayuko. Bueno, pasensya ka na kung ginagambala ko ang pamamahinga mo. Alam ko na mahirap balikan ang nakaraan pero sana mapagbigyan mo ako sa ilang katanungan ko sa iyo. Saad ni Reo. Nag-isip saglit si Abraham bago sumagot sa kahilingan ni Reo. Tumangulang ito at suminyas na doon silang dalawa mag-usap sa ilalim ng punong mangga. May mahabang upuan doon na gawa sa kawayan. Sige na, Ma'am Reo, simulan mo na ang pagtatanong. Naiilang na sambit ni Abraham. Samot-saring katanungan ang ibinato ni Reo na may kaugnayan sa talambuhay ni Arabella. Hanggang sapitin ito ang kalunos-lunos na trahedya. Habang nag-uusap ang dating magkaklase, hindi napigilan ni Abraham na maging emosyonal. Ramdam na Reo ang sakit, puot at galit na patuloy na iniinda ni Abraham. Nagpasya na lang sa Reo na tapusin ang pag-uusisa nang tuluyan ng umagulgol sa pag-iyak si Abraham. Nahabag si Reo sa sinapit ng lalaki na minsan niyang hinangaan noon. Hindi napigilan ni Reo na lapitan si Abraham at nagkusa ang kanyang kamay. Nayapusin ito ng bahagya. Sabay apuhap sa kanyang likod. Nagpaubaya si Abraham dahil sa puntong iyon, kailangan niya ng karamay. Iyon ang unang pagkakataon na nakalapit si Reo sa lalaki. Noon kasi alubaw siyang mahiyain. Umahanga man siya sa lalaki ngunit wala siyang lakas ng loob para ipahayag iyon o ipadama ito sa kanya. Walang nakuha na kapaki-pakinabang na impormasyon sa Reo
na maaaring makapagbigay panimula sa ginagawa niyang imbestigasyon. Naging mabigat sa loob niya na marinig ang masalimuot na kinahinatnan ng buhay pag-ibig ng lalaki na pinapangarap niya noon. Napagpasya na lang na Rhea na magsagawa ng operasyon para manmanan ng lugar na pinangyarihan ng mga pagpatay pagsapit ng gabi. Hindi na bago para kay Rhea ang ganong trabaho. Ilang beses na niya iyong ginawa. Hindi siya tinagurian na Rhea Palos sa walang basihan. Matinik siya at madulas kapag nagsasagawa ng imbestigasyon. Lalo siyang naging porsigido na mabigyan ng linaw ang nangyayari doon. Dahil maaaring may kaugnayan iyon sa mismong pagkamatay ni Arabella. Habang si Abraham naman ay lubang nalilito kung itutuloy pa ba niya ang ginagawa. Hindi malabo na makatagpo niya sa Rhea. Bago dumating sa buhay niya si Arabella, minsan na siyang nagtangka noon na ligawan sa Rhea. Kakaiba ito noon. Sa dinami-dami ng mga babaeng umaaligid sa kanya, namumukad tangi sa Rhea na hindi man lang nagpahayag ng pagkagusto sa kanya. Ganon ang tipo niyang babae, mailap sa lalaki. Tay, sino ang magandang babae na pumunta dito kanina? Ang ganda niya, tatay. Naibulalas ni Lourdes sa kanyang ama. Dati siyang kaklase namin ni nanay mo, anak. Pareho kayong maganda, anak. 3 kayo ng nanay mo. Mahinahong sampit ni Abraham sa anak. Tay, pwede ko ba siya maging nanay? Inosenteng tanong ni Lourdes sa ama. Hindi ganon iyon kadali, anak. Dalaga sa Rhea. Isa pa, mahal na mahal ko ang iyong ina. Nangako ako noon sa kanya na siya lang ang babaeng mamahalin ko hanggang sa huli. Hindi kami bagay na dalawa. Isa siyang babae na may magandang trabaho. Hindi angkop ang katayuan namin sa buhay. Paliwanag ni Abraham sa anak. Ganun pala iyon, tay. Matamlay na saan ni Lourdes. Sige na, anak, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Paalala ni Abraham sa kanyang anak. Ayaw lang magpahalata ni Abraham, pero may kakaiba siyang naramdaman nang yumapo si Rhea sa kanya. Ang buong akala niya ay tuluyan na siyang nilamon ng kalungkutan. Simula nang mamatay si Arabella ay nabubuhay na lamang siya para maghanap buhay. Ginagawa niya yon para matugunan ang pangangailangan ng kanyang anak at mga kapatid. Sa ilang taon na nagdaan, kahit minsan ay hindi man lang siya nakadama ng pangangailangan niya bilang lalaki. Ang init na nararamdaman niya ay galit, puot, at nagniningas na kagustuhan na makapagigante. Dati nang wala pa siyang nobya, hindi lilipas ang 1 linggo nang walang pagsasarili na magaganap. Mukhang bumalik sa sistema niya ang interes sa makamundong gawain. Naramdaman niya iyon kay Rhea. Sinaway niya ang sarili. Kailangan niyang iwaglit iyon sa kanyang isipan. Ang nararapat niyang pagtuunan ng pansin ay ang kagustuhan na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Arabella. Inabangan ni Abraham na makatulog si Lourdes. Dahan-dahan siyang bumangon para lumabas ng silid. Pagkilabas niya ay nandoon ang kanyang ina na matyagang naghihintay. Ganon palagi ang senaryo. Sasamahan ni Florda Lisa ang apo kapag umaalis na ang ama nito. Anak, sinabi ng mga kapatid mo na pinuntahan ka umano ng pulis dito kanina. Usisa ng kanyang ina. May katanungan lang siya, Nay, tungkol sa pagkamatay ni Arabella. Tugon ni Abraham. Anak, natatakot ako sa ginagawa mo. Paano na lang kami kapag napahamak ka? Paano si Lourdes? Anak, hayaan mo na lang ang Panginoon na humusga sa kanila. May anak ka pa na umaasa sa iyo. Huwag mo naman ipagkait sa kanya na lumaking may magulang. Ikaw na lang ang meron siya, anak. Naluluhang saan ni Florda Lisa sa anak. Nay, lumaki naman ako na tanging si lolo't lola lang ang kasama ko. Hindi mo naman siguro pababayaan si Lourdes, hindi ba? Nay, ibalato mo na ito sa akin.
Matatahimik lang ako kapag nakamit ko ng hustisya, Nay. Tugon ni Abraham sa kanyang ina. Hindi ko pababayaan si Lourdes. Pero anak, sana magbago pa ang desisyon mo. Mag-ingat ka palagi. Bumalik ka ng buhay, anak. Paalala ni Flor de Lisa sa anak. Pumasok na ang kanyang nanay sa silid ng mag-ama. Iyon ang eksena na palaging nangyayari sa tuwing lumalabas si Abraham. Uwi ito minsan na nanlilimahid sa dugo ang hubad na katawan. Kinabukasan sigurado mayroon na namang lalaking mapapabalita na pinatay sa kakahuyan. Sa mismong lugar kung saan natagpuan ni Abraham si Arabella na wala ng buhay. Nasadlak na si Abraham sa pagkain ng dugot lamang loob ng tao. Nasayaran na ang kanyang katawan. Kaya inahanap-hanap na ito ng kanyang sistema. Hindi katulad ng kanyang ina na nagawang disiplinahin ang sarili. Natutunan niyang ibaling sa mga hayop ang pagkakalam ng kanyang sikmura at pananabik ng kanyang lalamunan sa mainit-init na dugo. Pagkagat pa lang ng dilim ay nandun na si Reo sa isang mayabong na puno. Handa na siyang maghintay doon. Kahit abutin pa ng magdamag. Inabot na siya ng halos 3 oras doon at wala pa rin siyang naramdaman o nakita sa buong paligid na masasabi niyang kahinahinala. Nangalay na ang mga braso niya sa pagkapit sa malaking puno. Ilang sandali pa, may sasakyan na tumigil sa mismong ilalim ng punong kinalalagyan niya. Pinatay ng driver ang ilaw at bumaba sa sasakyan. Nananatili lang ito doon. Mukhang may inaabangan na dumaan. Maya-maya pa ay nakita ni Reo sa hindi kalayuan pang isa pang sasakyan. May ibinabawa silang babae. Hindi yon pangunahing kalsada. Kaya nagpagtataka bakit sumadya pa sila doon. Dinig na Reo ang kanilang pag-usap sa ilalim ng puno habang ang babae na kanilang dala ay naroroon lang sa hindi kalayuan. Naninigarilyo habang lumalaklak ng alak. Pare, marami nang nadali sa lugar na ito. Hindi ka ba natatakot? Saad ng isang lalaki. Takot? Kalukuhan. Gustong-gusto ko nga makatagpo ang panghas na iyon eh. Kala siguro ng tarantadong yun ay matsyumpuhan niya tayo dito. Hindi niya alam na maling mga tao ang pinapatay ng sirang ulo na yon. Sabat pa ng isa. Alis na ako, pre. Ikaw nang bahala sa babaeng yan. Patayin mo siya sa sarap. Magpakasasa ka. Patahimikin mo na lang kapag pumalag. Masikip pa yan, pre. Saad ng lalaki habang nagpapakawala ng nakakalokong ngiti. Agad na humarorot ang mabilisang sasakyan palayo sa lugar na iyon. Lumapit ang babae sa nakaparadang sasakyan. Halatang natatamaan na ito ng kanyang nainam. Madilim ang lugar ngunit sanay na ang mata na Reo. Naninag pa rin niya ang mukha ng lalaking nandoon. Malaking bulas na lalaki iyon. Naka-shorts lang ito ng manipis. Kaya kitang-kita ni Reo ang malaswang bumabakat sa kanyang harapan. Maitsura ito. Puti ang balat na halos nagkikislapan sa dilim. Singkit ang mata nito at matipuno ang katawan. Ang babae naman ay balang kinitan. Katamtaman lang ang taas at pinarisa ng mahabang buhok. Tipikal na babae na mukhang sanay sa pakikipagtagpo sa mga estranghero. Nanlaki ang mga mata ni Reo. Nang bigla na lang kabigin ito ng lalaki at sinibasib ng halik sa labi at dahang-dahang bumaba sa leeg. Sa una ay nakipagsabay ang babae, ngunit nang magsimulang maglikot ang kamay nito, papunta sa maselang parte ng kanyang katawan, ay agad niya itong itinulak. Nagpumiglas ang babae na makawala, ngunit sa tikas at laki ng katawan nito, ay baliwala ang lakas nito. Ano? Diba ito ang gusto mo? Bakit nag-iinarte ka? Naiinis na sambit ng lalaki. Wala sa usapan namin bago pumunta dito na may ganitong mangyayari. Singhal ng babae.
Tuluyang napiko ng lalaki kaya sinakal niya sa leeg ang babae. Sabay hatak sa mahabang buhok nito. Huwag mo kong bitinin. Papatayin kita. Galit na pahayag ng lalaki. Aray, sige na, sige na. Papayag na ako. Takot na tugon ng babae. Agad pinakawala ng lalaki ang babae. Payag ka din pala eh. Palagihan mo ako ng todo. Huwag kang gagawa ng anumang ingay dahil sigurado malalagyan ng maraming gripo ang katawan mo. Pagbabanta ng lalaki sa babae. Inayaan lang ni Rio ang nangyari dahil nakikita niyang armado ito ng baril. Hinawakan ito ng lalaki habang ginagawa ang kahalayan. Wala pang karanasan sa Rio sa pagniniig, kaya nakakaramdam siya ng pagkailang. Lalo na nang magsimula ng dalawa sa makamundong pagpapaligaya. Napagpasya na Rio na hiyaan lang ang dalawa sa ginagawa dahil mukhang sanay na sanay naman ang babae sa ginagawa. Ayaw niyang madisgrasya ang babae dahil narinig niyang pinihit ng lalaki ang gatilyo ng baril. Hindi na ito nakasarado at isang pihit lang sa gatilyo ay maaaring matamaan na ang babae. Nanlaki ang mga mata ni Rio nang atake ng lalaki ang kamay ng babae at pinasok ito sa loob ng kanyang short. Kitang-kita ni Rio ang pagkabigla ng babae. Ang laki, hindi ko kakayanin ang pagkalalaki mo. Takot na sambit ng babae. Anong sabi ko? Gusto mo pihitin kong baril na ito sa bungo mo? Pagbabanta ng lalaki. Walang magawa ang babae kundi ibalik ang kanyang kamay sa loob ng short ng lalaki. Napahalinghing ang lalaki nang magsimulang himasin ito ng lalaki. Sige na, ilabas mo na. Subo mo. Kainin mo. Utos ng lalaki. Nagulantang si Rio sa kanyang nakita. Halos kasing laki na ng kanyang pamulsuhan ang harapan ng lalaki. Nagkakaduwalang babae nang simulan niya itong isubo at paglaruan. Hinawakan pa ng lalaki ang ulo ng babae at sinasagad ito sa kanyang harapan. Kitang-kita ni Rio kung gaano kahayok ang lalaki sa pakikipagniig. Lalo pang nabahala si Rio ng utusan ng lalaki ang babae na simulan ng upuan ang kanyang harapan. Sa takot ng babae ay naging sunod-sunuran siya sa pinapagawa ng lalaki. Himpit na hiyaw at palahaw ang kanyang naririnig ng upuan ng babae ang harapan ng broskong lalaki. Hinawakan ng lalaki ang balakang ng babae at sinimulan itong itaas baba. Hindi may pintang mukha ng babae sa sobrang sakit. Napapikit na lamang ang mata ng Rio. Hindi niya kinaya ang kanilang ginagawa. Sa tinding sakit na nararamdaman ay tuluyang nawala ng mali ang babae. Ang lalaki naman ay patuloy lang sa pagtaas baba ng balakang ng babae. Napahalinghing pa ito sa sobrang sarap na nararamdaman. Napamulat si Rio ng kanyang mga mata nang biglang makarinig siya ng lagabok. Napabitaw ang lalaki sa ginagawa. Agad niyang hinugot ang pagkalalaki para tumayo. Pinitawan niya ang walang malay na babae at basta na lang inihagi sa gilid. Napabaling ang tingin ni Rio sa kabilang dako. Magkapares na umaapoy na mata ang kanyang nakita doon. Isang halimaw ang biglang lumitaw sa lugar. Mailan tulad ito sa isang higanting bayawak, ngunit may katawan ito na katulad sa tao. Itinapat ng lalaki ang kanyang baril sa halimaw, ngunit agad naman itong tumalon papasok sa ilalim ng lupa. Sa muli nitong paglabas sa lupa, ay nahablot ng halimaw ang hawak na baril ng lalaki. Inatak pa nito ang lalaki mula sa lupa, kaya napasalampak ito doon. Inilawa ng lupa ang halimaw. Dahan-dahan itong lumapit sa lalaki. Napahiyaw ang lalaki ng tuluyan siyang masukol ng halimaw. Walang habas na pinagkakalmot siya ng halimaw, gamit ang mahaba nitong kuko. Bihasang taga-baril sa Rio. Humanap siya ng magandang anggulo para mapatamaan ang halimaw na umatake sa lalaki. Nung makahanap ng pagkakataon, ay agad niyang pinaputukan ang halimaw
Matagumpay niya itong napatamaan sa katawan. Mabilis na tumalo ng limaw papasok sa lupa. May nakikita si Rio na nilalang na mabilis palis. Gumagalaw ang lupa sa itaas habang tumatakas ito sa lugar. Pagkababa ni Rio ay tuluyan ang nawala ng malay ang lalaki. Agad pinusasa ni Rio ang lalaki at inalalayan itong makatayo para isakay sa kanyang sasakyan. Ipinasok ni Rio ang babae sa sasakyan. Nananatiling nakakabit ang susi ng sasakyan ng lalaki. Kaya agad itong napaandar ni Rio. Mabilis siyang pinaharurot ito ng takbo papunta sa istasyon ng pulis. Pagkarating doon ay agad na nilapatan ng paunang lunas ang dalawa. Hindi nakapalag ang lalaki dahil mayroon na itong pusas. Noong magkamalay ang dalawa, hindi maawat ang babae sa pagbugbog sa lalaking nagsamantala sa kanya. Ang lalaki naman ay paulit-ulit na sinasabi na inaatake siya ng aswang. Kaya nagtamo siya ng maraming galos dahil sa pagsalag ng kalmot ng aswang. Ayaw naman magkomento na Rio tungkol doon dahil sigurado pati siya ay pinaginalaan na nasisiraan ng bahay. Agad sinampa ng kasong panggagahasa ang lalaki na iyon sa pagsisiyasat ng kapulisan ay tanyag na leader ng gang. Kilala daw ito sa palayo na Boy Dakila dahil sa laki ng kargada nito sa harapan. Sunod sa layo umano ng kanyang negosyanteng magulang kaya umaabuso ito. Kinokonsente kapag may nagawang mali. Ilang ulit na itong naireklamo ng panggagahasa ngunit nababayaran ng kanyang mga magulang. Porsigido ang babaeng na biktima niya na ituloy ang kaso. Walang piyansa ang kasong rape kaya sigurado na diretso ito sa monte. Isa na lang sa pagsisiyasat ang lalaki. Tinakot siya ng kapulisan na dagdagan ang kanyang kaso ng maraming bilang ng murder. Siya ang nahuling nandoon sa mismong lugar na pinangyarihan ng pagpatay. Napilitan si Boy Dakila na umamin sa pagpatay kay Arabela. Walang taon na ang nakaraan. Ikinanta pa nito ang kasamaan niya ng gabing iyon. 6 umano silang nagsali-salitan sa babaeng buntis. Hay na hay umano sila sa paghihit-hit ng marijuana, kaya nila iyon nagawa. Libog na libog silang magkakaibigan ng gabing iyon, hanggang nadaanan sila ng babaeng buntis. Agad nilang kinakaladkad ang babae sa masukal na damuhan. Paulit-ulit nilang ginagalaw hanggang mahimasmasan silang magkakaibigan. Pinatahimik nila ang babae sa pamamagitan ng sakal para masigurado na walang masasampit pa sa kanila. Sa kabilang banda naman, natamaan ng bala ng baril si Abraham sa kanyang tiyan. Nagmamadali siyang umuwi para matanggal ang tansong bala sa kanyang katawan. Sinubukan niyang dilaan ang sugat sa kanyang tiyan. Mabuti na lang ay kanyang maaabot ng kanyang dila ang sugat. Labis ang pag-aalala ni Flor Dalisa sa anak ng umuwi itong may tama ng bala sa kanyang tiyan. Mabuti na lamang at agad niya itong natanggal gamit ang mahaba at matutulis na kuko. Agad ang milom ang kanyang sugat nang madilaan ito ni Abraham. Kinabukasan ay agad na inaresto ang iba pang sangkot sa krimen. Kinagabihan ay muling bumalik si Rio sa lugar para muling magmanman. Hindi siya nabigo dahil muling nagpakita ang nilalang na kumpirmado ni Rio na isang aswang. Paglitaw pa lamang nito doon ay agad nang pinatamaan ni Rio sa magkabilang hita. Bulagta ang aswang sa lupa. Unti-unting lumapit si Rio para usisayin ang aswang. Dawlawang baril ang hawak niya. Para sakaling tumangka itong manlaban ay agad niyang tadtarin ng bala. Kasalukuyang nagpalit pa ito ng anyo sa pagiging bayawak. Lumaki siya sa probinsya. May kaalaman siya tungkol sa mga aswang kahit papano. Sigurado si Rio na isang aswang na abwak ang kanyang kaharap. Sumuko ka na. Tutuluyan kita kapag nagpumilit ka pa na lumaban. Payag na Rio sa aswang. Sige na Ma'am Rio, patayin mo na ako. Sa ganitong paraan ay sigurado na patatahimikin ako ng aking galit na ilang taon ko nang dinadala. Inutil ako, Ma'am. Wala akong nagawa para iligtas ang aking mag-ina.
sa mga taong halang ang kaluluwa. Sila ang nag-uudyok sa akin para maging halimaw. Nilamon ako ng galit, puot at kagustuhang maipagiganti ang pagkamatay ni Arabella. Sige naman, ibigay mo na sa akin ang ganap na katahimikan. Palayain mo na ako. Pagsusumamo ni Abraham sa pulis, umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Reo ang pangalan ni Arabella. Ang aswang na kanyang kaharap ay walang iba, kundi ang lalaki na minsan na niyang minahal at patuloy na minamahal. Sa halip na matakot ay napalahod si Reo sa lupa. Napatakbo siya sa tabi ni Abraham. Inalalayan niya itong maihilig sa kanyang kandungan. Ano ka ba, Abraham? Nahuli ko na ang mga salari na pumatay sa iyong asawa. Nakamit mo na ang hustisya, Abraham. Nakapiit na silang lahat ngayon. Paglalahad ni Reo. Salamat. Salamat, Ma'am Reo. Pwede na akong mamatay. Tapos na ang laban ko, ma'am. Saad ni Abraham. Hindi pa, Abraham. Hindi pa. Siguro nga ay muli tayong pinagtagpo para muling mabuo kita. Noon pa man ay minahal na kita. Nagkataon lang na mahina pa ako noon. Wala pa akong lakas ng loob para ipakita yun sa'yo. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita, Abraham. Kaya nga ako nagpupusay na malutas na ang kaso ni Arabella para makabangon ka na. Hindi pa huli ang lahat, Abraham. Bata ka pa. May magandang kapalaran pa na naghintay sa atin. Saad na Reo. Isa na akong halimaw, Ma'am Reo. Isa na akong aswang. Dapat kasuklaman mo na ako, katakutan. Hindi ako nararapat para sa pagmamahal mo. Pahayag ni Abraham. Hindi, Abraham. Hindi. Hindi mo man ako kayang mahalin. Sana huwag mo naman ipagkait sa akin na makasama ka pa. Yun na lang ang hihilingin ko sa'yo. Maaaring naging aswang ka na, pero naniniwala ako na makakaya mo pang ituwid ang pagkakamali mo. Tatanggapin kita, Abraham. Kahit ano ka pa. Sambit ni Reo. Tinulungan ni Reo na mandala pa uwi si Abraham. Ilang araw lang ay tuluyan na itong gumaling. Ang mga salarin sa pagpatay at panggahasa kay Arabella ay hinatulan ng habang buhay na pagkakulong. Nagkatotoo ang kahilingan ng batang si Lourdes. Muling nabuksan ang puso ni Abraham na kanyang ama. Si Reo ang kanyang naging pangalawang ina. Sa ikalawang pagkakataon ay muling naranasan ni Abraham ang magmahal. Nagsisikapan niyang makabaw ulit ng pamilya na minsan ang winasak ng kapalaran. Si Reo naman sa wakas ay naranasan niyang humawak ng malasawang armas. Palagi naman siyang humahawak ng armas, pero sa pagkakataong iyon ay tumitibok, gumagalaw at pumuputok papunta sa alapaap. Ang nakita niya lang noon na hiyaw at palahaw ay aktwal na niyang naranasan sa kandungan mismo ng taong pinapangarap niya noon. Isa lang ang kanyang napatunayan na ibang-iba pala ang pagkaramdam kapag mahal mo ang mismong nagpapahiyaw sa iyo. Wakas. Salamat.